ba mga kababayan na etong mukha nitong si Harry Roque ay nakapiskil na po sa iba't ibang mga poste mga kababayan at mga establishmento. Dahil nga naman kung makikita ninyo, di ba mismong si Roque nga ang nagsabi, pugante na siya sa Kongreso. And then sinasabi din naman ng Kongreso na eto pong si Roque mga kababayan, pugante na rin. Talagang nagtatago na sa dito sa Congress mga kababayan sa Kamara. So ngayon, ito pong akbayan na party list mga kababayan, nagpaskil na mga larawan nitong si Harry Roque mga kababayan na may nakalagay na wanted. Sabi dito, sa katapat pa ng pansipsip ng Puso Negro. Ito, sabi po dito, ayan, wanted. Harry Roque, Pogo Lawyer. Ang nag-post po niyan, Akbayan Party List. So sabi dito mga kababayan, ayan, nagpa-scale ng wanted poster ang Akbayan Party List para himukin si dating presidential spokesperson Harry Roque na sumuko na sa gitna ng arrest order sa kanya ng House Quad Committee. Payo namin kay Roque na lumabas na sa pinagtataguan niya at harapin ng House Committee. Hindi lang House of Representative ang tumutugi sa kanya kung hindi ang mamamayan din, saad ng Akbayan Youth Secretary sa kanilang Facebook post mga kababayan. So kung makikita nyo, pagkatapos mga kababayan niya maging prinsesa ng Pogo, makikita nyo naman, mga kababayan, na siya ngayon ay wanted na dito po sa buong Pilipinas dahil ipinagkakalat na mga kababayan yung kanyang mga larawan at ipinapaskil na. Dahil nga pinagtututugis na siya at hinahanap na siya mga kababayan, lalo na at meron siyang kinakaharap na arrest order galing po dito sa Quad Committee. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa mahagilap etong si Harry Roque. Kaya dapat lang talaga mga kababayan na ipakita at ipaalam sa taong bayan na pinaghahanap po ng alagad ng ipinaghahanap po etong si Harry Roque ng Quadcom. Mga kababayan, na po ng Kamara dahil mayroon po siyang dapat sagutin doon at dapat siyang magpaliwanag doon. Ano po, so kung makikita nyo mga kababayan, bukod pa dyan, may nakita tayong balita na kung saan, ayon daw po mga kababayan dito sa teleradyo, sabi po dito, wanted poster ni Roque. Ayan, ipinaskil sa Quezon City. And then mga kababayan, meron pang naging balita dito na kung saan, sinasabi po dyan mismo, na ito daw pong kinaroroonan nitong si Roque mga kababayan, parang natagpuan na, di umano. So ngayon, ito pakinggan po natin itong balita galing po sa teleradyo. May impormasyon na ang PNP CIDG sa posibleng pinagtataguan ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon kay PNP CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes, positibong kinilala ng kanilang impormante si Roque bagamat kinukumpirma pa ang impormasyon. Sinabi ni Reyes na magandang development ito para sa pagtunton kay Roque. Sa ngayon, patuloy na ganyan-ganyan kasi mga kababayan yung Ngayon medyo naiintindihan na natin kung bakit ibino-broadcast nila yung kinaroroonan mga kababayan nung isang pugante. Kasi mga kababayan, the more na ibino-broadcast nila, halimbawa, etong PNP nag-broadcast ng maling kinaroroonan nung isang pugante mga kababayan. Pero taliwas naman po pala yon dun sa mismong hinahanap nung PNP at alam, mga kababayan, na PNP na tunay na kinaroroonan nitong si Roque. So the more na nakikita ni Roque siguro etong balitang ito, mas nagiging kampante siya mga kababayan dun sa kanyang kinaroroonan. Pero hindi niya alam na yan ay alam na ng PNP mga kababayan privately. So ngayon kung titingnan po nating mabuti sa ganyang kasing pamamaraan at diskarte ng ating mga law enforcement na dali etong si Kibulok mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang PNP tulad ng mga kuha ng CCTV sa lugar kung saan sinasabing nakita si Roque. Nagbabala rin si Reyes laban sa mga nagkakanlong kay Roque na posibleng silang sampahan ng reklamong obstruction of justice. So maliwanag dyan mga kababayan ha, ayon sa informante ng law enforcement mga kababayan, posibleng tukoy na daw etong kinaroroonan nitong si Harry Roque. Ano po, so kung eto mga kababayan, possible na doon nga nagtatago etong si Roque, much better sumuko na lamang siya. Harapin na lamang po niya etong Quadcom dahil unang-una mga kababayan, magaling na abogado naman siya, sabi niya. Kung magaling na abogado siya, bakit hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili? Ang alam ko dyan mga kababayan, sa isang abogado na magaling, dapat magaling ka din magtanggol sa sarili mo.
paano mo ipagtatanggol yung ibang tao kung mismong yung una mong kliyente ay hindi mo kayang ipagtanggol, which is yung sarili mo. Kasi unang-una mga kababayan, sa isang abogado kasi, ang lagi nila dapat unang pinagsisilbihan yung pinakaunang kliyente nila, which is yung kanilang sarili. Pero bakit hindi ata kayang ipagtanggol ni Harry Roque yung kanyang sarili? Mga kababayan, kung talagang magaling na abogado siya. Ngayon mga kababayan, kung totoo man itong impormasyon na nasagap ng ating mga law enforcement, malaki ang posibilidad mga kababayan na sa mga susunod na araw, linggo, or buwan, masakote na rin yang si Harry Roque. Kung yung iba nga, yung mga puganting iba nga mga kababayan, kahit nga yung kapatid ni Michael Yang, nasa kote. Si Roque pa kaya na nagtatago lang din dito sa Pilipinas? Malaki ang posibilidad mga kababayan na mahuli din yan. Ano po? So kayo, ano po ang komento ninyo mga kababayan hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin at tinalakay po natin? Ano po ang masasabi nyo mga kababayan hingil po dito sa sinasabi ng mga kakamping na ayaw po nilang sumuporta dito kay Sara Duterte? At ano po masasabi nyo mga kababayan hingil po sa sinasabi ni Duterte na wala naman daw pong pang-aabuso sa pamumuno ni PBBM, taliwas sa sinasabi ni Badoy, ni Eric Celis na ito pong si PBBM ay mapang-abusong presidente? Ano po, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na hinimay po natin.